Fear God, the hour of judgment has come. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang 4 na propesiya na kailangang maganap at talagang magaganap. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Propesiya numero 1, ang pagbabago ng lipunan. Pangalawang Timoteo 3 verse 15. Alamin mo rin sa mga huling araw, darating ang mga panahong mababalisa dahil magiging makasarili ang mga tao, mga maibigin sa salapi, mga palalo, mga mapagmataas, mga blasphemers, mga masuwayin sa magulang, mga hindi marunong magpasalamat, mga hindi banal, mga walang pagmamahal sa kapwa, mga walang katapatan, mga pawang akusador, mga hindi matiisin, mga malupit, mga hindi marunong sa mabuti, mga traitor, mga matindi ang ulo, mga nagmamataas, mga mas mahilig sa kasiyahan kaysa sa Diyos, na may anyo ng kabanalan ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito kahit lumayo kayo sa kanilang mga tao. Sa mga panahong ito kung saan tayo nabubuhay, nakakita tayo ng kakaibang pagbaba ng moralidad at etika. Isang malaking tanda na ang mga hula sa mga banal na kasulatan ay hindi lamang mga sinaunang salita, kundi mga buhay at may kahulugang nagaganap sa harap ng ating mga mata. Ang passage mula sa 2 Timothy 3 verse 15 ay nagiging salamin ng kasalukuyang kalagayan ng ating lipunan, kung saan ang mga ugali sa mga panahon natin ay inilalarawan ni Pablo na tila sumusulpot mula sa pahina sa Biblia at bumubuo sa ating pang-araw-araw na buhay. Habang nalilimusan natin ang passage na ito, lumilitaw na tayo nabubuhay sa panahon na tinatakda na ito'y may malalim na pagmamahal sa sarili. Ito ay isang tema ng malalim na nakaka-relate sa ating henerasyon, kung saan ang pagtaas ng sarili sa ibabaw ng lahat ay nagiging karaniwan. Ang self-love na binalaan tayo ng kasulatan ay hindi tungkol sa malusog na pagpapahalaga sa sarili, kundi sa malalim na narsisismo na inilalagay ang pagnanasa ng individual sa itaas ng kalangitan ng kagalingan ng iba. Inuudyok tayo ng ating lipunan na mahalin ang ating sarili ng walang kondisyon. Itinataguyod ang idea na ang ganitong self-love ay ang pundasyon ng malusog na personalidad. Gayunpaman, ito ay nagdudulot ng isang kultura ng narcissism, kung saan ang sobrang pag-aabsorb sa sarili at paghahanga sa sarili ay madalas na nagiging sanhi ng kawalan ng pakikiramay at pagmamalasakit sa iba. Sa ganitong kapaligiran, madalas na naiiwasan ang mga pangangailangan at kagalingan ng pamilya at komunidad dahil sa pagsusumikap sa personal na kaligayahan at pakinabang. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan iniisip ng mga tao na ang buong mundo ay umiikot sa kanila, kung saan ang attitude na ako lamang ang mahalaga. At hindi natin maitatanggi na ito'y nangyayari rin sa lumilitaw na mga digmaan sa mundo dahil sa kasakiman, pagmamahal sa sariling bansa, pagmamahal sa sariling kapangyarihan ang umiiral. Lumayo sa pagmamahal sa sarili, lumayo sa pagmamahal sa iyong kasalanan, at lumayo sa pagmamahal sa iyong pagnanasa, at mahalin mo ang iyong pamilya. Ibigin ang iyong mga anak at mga mahal sa buhay at ilagay sila sa unahan. Ang kasakiman na ito ay nagpapakita sa iba't ibang paraan tulad ng inilalarawan sa 2 Timothy, kung saan ang mga individual ay nagiging mas mahilig sa kanilang sarili sa kapahamakan ng kanilang mga ugnayan at komunidad. Ang mga katangian na inilarawan ni Pablo ng pagiging traidor, matindi ang ulo, mapagmataas, at mahilig sa kasiyahan kaysa sa Diyos ay nagmumula sa iisang ugat, ang labis na pagtuon sa sarili. Nabubuhay tayo sa isang lipunan na tinatanggap, at kahit na itinataguyod ang mga bagay na dating itinuturing na masama at itinuturing pa rin na kasalanan sa mata ng Panginoon. Bukod dito, ang hula ay nagsasalita ng isang kultura ng pagmamayabang at kasamaan, kung saan ang mga individual ay nagmamalaki sa kanilang mga tagumpay at estado na may kaunting pag-aalala sa kababaang loob o biyaya. Ang umiiral na attitude na ito ay hindi lamang lumalayo ng mga individual sa isa't isa, kundi pati na rin sa Diyos na lumikha ng isang lipunan na nagbibigay halaga sa parangal kaysa sa mga gawaing kabaitan at pagmamalasakit. Sa ganitong kapaligiran, ang tunay na kahulugan ng suporta, pag-unawa at pang-mutual na respeto ay nagiging hindi malinaw dahil sa mga anino ng kayabangan at kahalagahan sa sarili. Ang pahayag ng kasulatan na ang mga tao
ay mas mahilig sa kasiyahan kaysa sa Diyos ay nakakilabot na ito'y totoo sa kasalukuyang mundo, kung saan ang pagtatangkang makuha ang panandaliang kaligayahan at sensory na kasiyahan ay mas mataas kaysa sa espiritual na disiplina at debosyon. Pangalawang propesiya, ang pagsisimula ng mga hirap. Nabubuhay tayo sa simula ng mga hirap, isang panahon na inihula na may propetikong kalinawan at matinding detalye. Ang pariralang ito ang simula ng hirap at naglalarawan ng isang yugto na tumatakbo sa pamagitan ng isang serye na mga pangyayari na bawat isa'y dumarami sa dami at lumalakas sa lakas, nagbibigay senyales sa pag-unlad ng isang banal na naratibo na itinakda bago pa man ang panahon mismo. Ang simula ng mga hirap ay nangungahulugang isang kritikal na tuldok. Sa divine timeline, isang yugto na kinakarakterize ng kaguluhan, pagguho at paghihirap. Ang panahong ito ay tinatahak ng mga digmaan at tsismis ng digmaan, mga bansa laban sa mga bansa, kaharian laban sa kaharian, tagutom, peste, at lindol sa iba't ibang mga lugar. Tignan natin ang mga lindol sandali. Ang fenomenon ng mga lindol na dumarami sa dami at lumalakas sa lakas ay naglilingkod bilang isang makapanlulumong ilustrasyon ng mga manifestong nasa propesiya na ito ang simula ng hirap sa ating planeta. Mula sa simula ng ika-20th century hanggang sa taong 2000, ang seismological data ay nagpapakita ng tanda ng pagtaas ng bilang at severity ng mga lindol sa buong mundo. Ang trend na ito ay hindi lamang anekdotal, kundi suportado ng komprehensibong datos na inilapit at inaalis ng mga institusyong geological at seismological sa buong mundo. Halimbawa, ang mga record ay nagpapakita na ang frequency ng mga significant na lindol yaong may magnitude na 6.0 o mas mataas pa ay may noticeable na pagtaas. Sa buong ika-20th century, ang mga unang dekada ng ika-19th century ay may kaunti lamang na 100 na significant na lindol bawat dekada. Isang bilang na patuloy na tumataas hanggang sa magkaroon ng maraming daang ganitong mga pangyayari taon-taon sa pagtatapos ng siglo. Ito ay nagiging tanda ng simula ng isang yugto ng walang katulad na kahalagahan, isang panahon kung saan ang mundo ay inihahanda para sa pagbabalik ni Kristo. Ang mga hirap na ito ay nagpapaalala sa atin na nabubuhay na tayo sa isang yugto ng malalim na hamon at walang kapantay na pagkakataon. Sila isang tawag sa pagiging maingat sa pananalangin at sa mga masusing pangako na mabuhay ng may kahalagahan sa ating pananampalataya, na magkaroon tayo ng kahinahunan at malasakit sa kapwa. Habang inoobserba natin ang mundo sa paligid natin, na base na rin sa Mateo 24, malinaw na ang frequency at intensity ng mga hirap na ito ay talagang dumarami. Ang mga digmaan at alitan ay nagaganap, may mga nakakabahalang regularidad, iniwan ang mga landas ng pinsala at desperasyon. Ang tagutom at mga peste ay sumusugod din ng matindi, na nangangailangan ng walang tigil na puwersa, na sumisira ng mga buhay at nagbibisitang komunidad. At sa gitna ng mga ito, ang kalupaan mismo ay umuungol sa mga lindol at mga natural na kalamidad. Tila ba umaawit para sa kaligtasan. Ang mga pangyayaring ito, bagamat maaring nakakabahala, ay talagang mangyayari. Sila'y nagsisilbing mga tawag ng pananagumpay, mga sinyalis mula sa langit na umaanyaya sa atin na tumingin sa kabila ng temporal at ituon ang ating paningin sa walang hanggan. Binibigyan tayo ng paalala na ang mga ito sa mundong ito, sa lahat ng kanyang kagandahan at kahinahan, ay hindi ang ating pangwakas na tahanan. Pinapaalala sa atin ito ng ating Panginoong Diyos na tayo patuloy na manampalataya sa Kanya. Ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa pagbabago ng buhangin ng mundong ito, kundi sa di mabilang na pangako ng Diyos. At sa wakas, pinapaalala tayo na si Jesus ay darating ng mabilis. Pangatlong propesiya, dadami ang kaalaman. Daniel 12 verse 4, ngunit ikaw o Daniel, itago mo ang mga salita at isara ang aklat hanggang sa panahon ng katapusan. Marami ang tatakbo paatras at patuloy na tatahak at dadami ang kaalaman. May iba't ibang paliwanag na ibinibigay ang komentaryo ng Biblia tungkol sa Daniel 12 verse 4 at bawat isa ay may mahalagang punto na may papakita. Ang unang pagsasalaysay ay nagsasuggest na ang pariralang maraming tatakbo paatras at patuloy na tatahak at dadami ang kaalaman ay tumutukoy
sa mabilis na pag-unlad sa transportasyon at teknolohikal na progreso. Sa kabilang dako, ang pangalawang pagsasalaysay ay nagpapahiwatig na ito ay nangangahulugang marami ang magbabasa ng kasulatan sa kanilang paghahanap ng kaalaman na ang karamihan sa mga eskola ng Biblia ay sumasang-ayon sa interpretasyon na ito na dumadami ang nakakaalam ng katotohanan sa Biblia. Parehong may mga bahagi na ipinapakita sa ating mundo ngayon na may kaugnayan sa pagtaas ng dami at lakas ng mga ito. Ang unang pagsasalaysay ay nagtuturo ng isang pangkahalatang pag-usbong ng kaalaman na nagsasaad na ang pariralang ito ay tumutukoy sa pandaigdigang paglalakbay sa mga huling araw na may mga sasakyan, bus, tren, rockets at eroplano na sumasabay sa pag-unlad ng pisikal na kaalaman. Ang propesiya ni Daniel na dadami ang kaalaman ay natupad sa maraming paraan. Nabubuhay tayo sa isang panahon ng madaling akses sa impormasyon na mahigit pang kaalaman sa ating mga daliri kaysa sa mga kaalaman. Isang panahon ng walang kapantay na kaalaman at teknolohikal na pagsulong. Sa nakalipas na 3,000 years, may malaking pagbabago sa kung paano tayo nabubuhay, nagtatrabaho at nakikipag-ugnayan. Mula sa paggamit ng mga bato hanggang sa pag-unlad ng biotech, nanotech at quantum computing sa ika-21st century, ipinakikita ng mga ito ang exponential na paglago ng kaalaman. Ang ikatlong propesiya ay nagdadala sa atin ng mensahe ng paghahanda at pagbibigay importansya sa kaalaman. Ang kaalaman ay isang biyayang maaring gamitin upang mapabuti ang ating sarili at ang ating kapwa. Nagdadala sa atin ng kapangyarihan na magkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga misteryo ng buhay at sa mga plano ng Diyos para sa atin. Pang-apat, ang pag-usbong ng Antikristo at ang pagdating ni Kristo. Binabanggit sa Biblia na bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay uusbong ang mga Antikristo at magpapakilala na sila'y Kristo, at nakikita natin sa panahon natin ngayon ang pag-usbong ng napakaraming mga tao na inaangkin nila na sila'y Diyos. Mga tao sa iba't ibang parte ng mundo na nasapian ng masamang espiritu, ang Antikristo. Ngunit huwag tayong magdalawang isip na basahin ang Biblia. Ito ang mapa patungo sa katotohanan, patungo sa tunay na kaligtasan at patungo sa totoong Kristo na siyang nabayubay sa krus. Ibinigay ang bugtong na anak ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. At tayo muling kukunin ng ating Panginoong Diyos base na rin sa kanyang pangako sa John 14 verse 1-3. Huwag magulumihanan ang iyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos at manalig ka rin sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. At sasabihin ko sa inyo, ako'y paroroon. At kung ako'y nandoon na, ay kukunin ko kayo kung saan man ako naroroon. Sapagkat kung saan man nawa ako naroroon, ay nandun din nawa kayo. Mga kaibigan, ito ang pangako ng Diyos para sa atin, na tayo kukunin ng ating Panginoong Diyos at ito'y malapit na mangyari. Ang ating mundo ay hindi ito ang ating permanenteng tahanan na binabanggit sa Filipos na tayo tagalangit at hindi tagalupa. Patuloy tayong manampalataya sa ating Panginoong Diyos dahil ang panahon ay malapit na. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubusan nagpapasalamat sa inyo pong pag-ibig sa amin. Salamat po Panginoon sa inyo pong pangako na kami Panginoon ay muli ninyong babalikan, kukunin sa langit na bayan, upang sa ganoon Panginoon ay kami po'y manatiling na sa langit panghabang buhay, na ito po ang aming permanenteng tahanan. Panginoon, tulungan po Panginoon ang inyong pong bayan. Tulungan kami maihanda ang mga sarili para sa nalalapit na po ninyong pagdating, at tulungan kaming makita na ang mga pangyayari sa mundo ay ang mga senyales ng mas maganda na plano po ninyo para sa bawat isa. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at naway pakalinisin kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala. At salamat sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kasama ng aming Panginoon Kristo, kasama po namin kayo at ang aming buong pamilya at mga kaibigan. Salamat Panginoon, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.